hindi ka dadalhin sa kapahamakan as long na nasa puso't isipan mo ang Diyos. Naniniwala ako doon. Yo! Welcome back dito sa channel. At syempre, dating gawi, alam nyo na to. Straw Hat ng Street Skill Music. At nandito na naman tayo para mag video reaction. Favorite yung artist, specialist SB19. Dami nagre-request ito. Kumunoy by Pablo. Sabi hindi raw to tunog hip hop, pero ang dami kasing request kaya pakinggan natin. At syempre at the same time si Pablo to. Gusto naman natin pakinggan yung ibang genre na kaya ni Pablo. Tingnan natin kung gaano ka versatile si pinunong Pablo natin. Pero bago ang lahat, syempre shoutout muna tayo sa mga matatalino nating commentators at yung mga ibang nagpapa-shoutout din natin. Okay, mula kay Grace Capio 1809, new sub here, watching from Hong Kong. Yo, malaking shoutout sa iyo, Grace Capio. Maraming salamat sa new subscription na galing sa iyo. Salute sa mga mga kababayan natin sa ibang bansa, no? Lalo yung mga OFW. Saludo tayo sa mga yan. Next natin, mula kay Nice483. SB19 is monster in performing live. Try to watch them perform live. May nakita akong live ng SB19. Ay hindi, si Pablo lang din. Nakita kong live sa Facebook. Ang galing niya. Para siyang, nag-rap siya pero para siyang sumasayaw. Ang galing niya mag-perform ng live. Siguro sa mga next video natin, sa mga susunod na video natin, subukan natin yung mga performing live nila. Comment nyo kung ano yung mga gusto nyong ipa-review natin na ipanood sa atin na nagpe-perform sila ng live. Next, mula kay Rems TV 16. Hindi legit na rap maniac, nanalo nga sa international. Rap contest ba yung laban doon sa international? Ang alam ko ano yun, music awards yun. Parang gano'n, music contest ba yun? Parang gano'n. Tingin ko open yun eh. Tingin ko hindi yun rap contest. Kasi kung rap contest yun, maririnig namin yun dito, malalaman namin dito sa baba. Ang mga nasa underground, malalaman nyo na may rap contest na ganun, may ganung rap contest. Siguro ano yun, music awards. Parang mga Wish, parang mga Grammy awards, parang mga ganun siguro yun. Pero rap contest malabo siguro. Yung determinado rap nga yun, pero tingin ko hindi yun rap contest. Yung laban dun sa DJ UK na yun. Ewan ko lang din, hindi ko sure. Fact-check natin yan susunod. Tingnan natin kung sino yung mga nakalaban ng nila Josue at ni Pablo sa ano na yan. Next natin kay Chinliano 6392. You don't have to be a fan to appreciate or make a reaction video for a song from a certain genre. Sana makareact ka sa kanta ni Pablo. Looking forward to it. Lalo na determinado mitya. Hindi ito hip hop. But I hope you like it or just appreciate the lyrics. No, yun, sabi niya, hindi mo naman kailangan maging fan to appreciate. Pero minsan kasi nagiging fan tayo kasi nakaka-appreciate tayo eh. Lalo pag ganun, talaga namang magaling, 'di ba? Bakit hindi? Ako, sa totoo lang, di naman talaga ako fan dati ni Pablo, pero ngayon, syempre na-appreciate ko siya. Nagiging fan na rin ako, ganun. Kay Pablo din talaga. Sa SB19 siguro, konti pa siguro. Wala pa kasi akong masyadong napapanood na nila yung kalakal lang eh, tas galing na galing pa ako dun sa kalakal. Siguro sa mga iba, tingnan natin. Tapos, yun, kay Pablo talaga, iba yung respeto kay Pablo. Galing. Sarap artist, ang galing. Sobrang galing. Next natin, dapat ba laging magka-rhyme kahit di bagay sa kwento or flow ng kanta? Tula or kwento kasi yung pagkakasulat nila. Di lang basta ni rhyme kung baga may ibig sabihin ng bawat lyrics at verse. Dapat ba laging magka-rhyme? Tingin ko oo. Lalo pag nagra-rap ka, magka-rhyme talaga. Kasi yung yung tula mo, parang drawing yan eh. Para siyang drawing. Tapos yung rhyme, ayun yung kulay. Pwedeng wag mo siyang kulayan, pero mas maganda pag may kulay, 'di ba? Kumbaga kailangan pa rin talaga kasi tula, yun, rap yun eh. Kakambal na yun ng rap, yung rhyme. Yung rhyming, kakambal na yun ng rap. Kahit sino tanongin nyo, kahit sila Josue o sila Pablo patanongin nyo, syempre, sasagot nila oo, matik yun. Kailangan ng rhyming. Kasi kung di na kailangan ng rhyming, bakit pa sila nag-i-extend pa ng mga rhyming, di ba? Para gumanda yung tunog, di ba? Yung sa pressure na yun, kung walang rhyming yun, di naman magiging ganun kaganda yung tunog nun eh.
'Di ba? Kasi dinapuan pa ng ano pa, sinalinan pa ng rhyming kaya lalong gumanda. Maganda na yung mensahe, tas pag may rhyming pa, lalong mas maganda yun. Ay yung ibig ko sabihin doon. Sa part nga ng tula search mo yung part ng tula, laging meron tong major part na rhyming. Nandun yung verse structure, rhyming, stanza, may mga ganun. Kasama talaga yun, kahit mag-rap ka pa in the future, hindi mawawala yung rhyming. Kahit magpustahan tayo, hindi mawawala yun. Kahit sa modern hip-hop o modern rap sa susunod pa ng mga siglo, hindi na mawawala yun. Kakambal na yun ng pagtutula at pagra-rap, yung rhyming na yun. Kasi kung di na sila magra-rhyme, edi di na dapat nila yung ibang kanta nila, wala nang mga ganung rhyme na hindi na nila kailangan mag-rhyme ng ganun na ganun karami, 'di ba? Yung iba nga halos i-sacrifice yung thoughts makapag-rhyme lang Yung ibang artist, may mga ganun yung kahit wala nang mensahe basta makapag-rhyme lang, may ganun. Meron din namang artist na sinasakripisyo yung rhyme basta may pasok din yung mensahe. Meron din mang ganun. Pero mas maganda kasi yun. Hindi ko sinasabing wag gawin. Kumbaga mas maganda pag may rhyme. 'Di ba? Hindi ko sinasabing gawin mo yung lagi yung ganun. Kumbaga mas maganda. Much better siya na meron siyang rhyme. Kasi nga ang drawing, mas maganda yun pag may kulay. Ganun yung inaano ko. Kahit sila Josue, tanongin nyo, o sila Pablo, imposibleng hindi nila kailangan na mag-rhyme. Kahit nga sa mga 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 rock na kanta mga banda na kanta nag-rhyme pa din sila Kasi nga iba talaga yung iba yung dinadagdag na ng rhyming. Iba yung dinadagdag niya sa isang linya. Kasi doon na si set up yung punchline Ang isang linya mo, nung dalawang linya mo, doon na si set up yung punchline. Doon nagpe-payback yung punchline sa rhyming. Kasi pag wala kang rhyming, parang hindi siya ma-appreciate as a punchline. Ganun. At doon din masusubukan yung artist kung gaano sila kagaling mag-rhyme. Kung gaano sila kagaling mag-drawing. Ganun, doon masusukat ang isang artist. Para sa akin yun Pero tingin ko para sa lahat yun, kahit sino tanungin mo, kahit SB19 o si Pablo patanungin mo, kailangan mag-rhyme. Kahit tanungin mo sila, yun din ang sasagot nila doon. Kasi imposibleng hindi mo kailangan mag-rhyme sa isang rap o sa isang tula. Imposible yun. Kasi doon nga rin masusubukan ng artist Kung gaano ka kagaling ng artist paano mo hanapan ng rhyme yun. At the same time, nandun yung mensahe. Magaling na yung mensahe, tas dinagdagan mo pa ng rhyming, boom, sa pool yun, napakaganda nun. Ganun yun. Hindi ko naman sinasabing gawin ng ganun. Kumbaga, mas magandang gawin pag ganun, di ba? Mas perfect siya pakinggan. Hindi ko naman kine-question yun Na hindi mo, na walang rhyme, ganun, hindi naman In a good way pa rin naman na mas maganda talaga na may ganun. Yun lang naman sa akin. Okay, next natin ay mula kay Daylinda Sultan. Well, nanalo lang naman ang determinado sa International DJ Yuki Awards. First prize 2 years ago. Wala yata sa tugma-tugma kategory, hinahanap nyo luma na yun. Oo, natural. Tingin ko hindi factor yun, hindi naging factor yun doon, yung mga tugma-tugmaan na yun. Tsaka hindi naman natin ini-invalidate yung pagka-champion ng determinado na yun di ba? Wala naman ako sinabing hindi karapat-dapat to kasi hindi nag-rhyme. Hindi naman ganun di ba? Wala naman ako sinabing ganun. Kumbaga, hindi naman natin in-invalidate yun na dapat di nag-champion kasi hindi nag-rhyme. Hindi naman tayo nag-ganun Kumbaga, yun nga, tulad na sinabi ko kanina, maganda pag may rhyme. Tsaka yung magiging factor yung tugma, hindi malabong maging, kasi malabong maging factor yun dun. Kasi iba yung tingin ko para sa akin ito para sa akin kaya nanalo yung determinado. Sobrang galing ng mensahe nun. Sobrang nakaka-motivate yung mensahe na yun, yung determinado na yun. Pangalawa, yung presentation ng music video, sobrang galing. Talagang pag pinapanood mo siya, parang mabuboost talaga, ma-encourage ka na maging determinado. Pangatlo, yung pagkakasalansa ng kanta. Yung yung pagkakalagay ng mga verse na yun. Isa rin yun sa mga naging factor doon. Pero pinaka doon yung mensahe talaga. Yun. Pero yung hindi naging factor yun doon. Hindi naman natin ini-invalidate yun na nag-champion yun. Hindi naman natin gine-question yun na bakit nag-champion yun, walang rhyme. Hindi naman natin gine-question yun. Kumbaga, sinasabi ko lang dun sa last video natin na hindi siya nagtugma, mas maganda pag nagtugma. Parang ganun yung minimin ko ron. Hindi ko naman dinown yung kanta na ganun na hindi ko naman dinown na pangit naman ng walang rhyme. Wala tayong ganun, di tayo pwede mag-ganon kasi wala tayo sa posisyon mag-judge ng ganun. Kumbaga,
ay yung ano natin, yung personal insight lang natin yun na mas maganda, 'di ba? Na kung nag-drawing ka, pag kinulayan mo mas maganda. Yung parang ganun lang. Ganun lang naman sa akin. No offense yung wala tayong offensive na ano ron. Yun lang naman sa akin. Next natin, kay Wen Gesto. Salamat bossing sa mga reaction nyo about SB19. Di ka man fans pero nagpapakatotoo ka lang sa kung anong opinion ang nasa puso mo. New sub here from Saudi Arabia. Yun, shout out sa kay Wen Gesto from Saudi Arabia. Maraming salamat sa subscription. Tama. Dapat talaga ganun eh. Kasi aanhin mo naman yung naka-sugarcoat na opinion, di ba? Kung kasinungalingan naman, di ba? Kumbaga, magpakatotoo lang tayo kung ano yung insight natin. Magpakatotoo tayo. Hindi naman natin kailangan. Meron pa nga nagsabi anong gusto mong tanggapin. Yung matamis na kasinungalingan o mapait na katotohanan, di ba? May mga ganun-ganun pa nga, di ba? Kumbaga sa akin naman, magpakatotoo lang tayo, hindi naman natin kailangan i-sugarcoat lahat ng bagay, di ba? Na sinugarcoat mo, di naman pala totoo, di ba? Pinuri-puri mo, di naman, tas gagawin mo, ang galing tol, tas gagawin ka parang si malupit, hindi naman, wag naman ganun, kasi dapat genuine lang tayo. Ayun lang naman sa akin. Kasi dun sa ano, dami rin talaga nabasa kong comment. Dun sa ano, ito pa, meron pa tayong ano, ito mula kay MC Channel 22. Sa lahat ng rapper dito, di nila napantayan si Pablo at Josue dahil nanalo international first placer in how many countries na may entry. Opinion mo yan. Halos di ka nga magaling mag-explain. Wala ka rin dating. Natatawa ako sa'yo. At least nag-judge sa kanila magagaling international at may Pinoy din. Huwag ka nang mag-react sa song nila. Pang matalino lang yan. Tingnan mo. Katulad nito, nagkumpara na siya. In-acknowledge niya yung opinion ko, pero naging offensive siya sa bandang uli, di ba? Tapos nagkumpara na siya ng ibang rapper. Di naman tayo nagkukumpara eh. Ewan ko ba? Ang hirap kasi ng ganun, di ba? Gusto nyo ng honest opinion, pero pag ayaw nyo naman ng opinion, binablangka nyo, di ba? May ganun eh. Yung merong mga piling may mga piling SB19 fans na ganun talaga na talagang grabe sila. Pag hindi mo nakuha yung insight nila, wala ka sa kanila. Parang ganun. Pag di mo nakuha yung ano nila, yung dapat nakuha mo yun, ganun eh. Wala. Ano ka sa kanila. Pero pa nga, meron ako nabasa kahapon na unsubscribe ka sa akin, ganyan. Nabasa pa akong ganun. Kasi hindi ko lang nakuha yung ano nila. May mga ganun talagang ano. Pero hindi naman natin sila mapiplis sa ganun eh, kasi yun ang gusto nila eh. Pero hindi naman tayo nag-reaction video para sa ganun lang eh, 'di ba? Para sa clout, 'di ba? Hindi naman tayo ganun eh. Kung nag-subscribe ka, salamat. Kung hindi, salamat pa rin. Ganun lang din naman yun, ganun lang. Pero hindi tayo yung vision natin sa gantong ginagawa natin, hindi para i-sugarcoat lahat ng mga fans. I-sugarcoat kayo sa mga salitang kung hindi ko naman sinasabing kasinungalingan, kumbaga hindi mo kailangang i-hype lahat, 'di ba? Kasi kaya nga personal opinion eh, may mapupuna ka rin talaga. At the end of the day naman, opinion ko lang 'yun. Walang ano 'yun. Walang bilang 'yun. Opinion ko lang 'yun as an individual na wala rin naman talaga, 'di ba? Tsaka yung DJ Yuki rin, tapos na 'yun, nanalo na 'yun eh. Wala na, tsaka hindi natin kina-question 'yun. Actually nga nag-ano pa ako dun, sabi ko talagang palaban tong ano na to eh. Kahit hindi ko pa naririnig yung mga ibang kalaban nun ha. Sabi ko palaban tong ano na to. Tong kanta na to nila Pablo. Kasi ang galing talaga ng presentation, ang galing ng mensahe. Kumaga ang galing ng whole ano niya. May napuna tayo, konting-konting lang naman. Kasi hindi naman porkit nanalo ka sa contest, ibig sabihin perfecto yung pagkalatag eh. Maniniwala ba kayo nanalo sa DJ Yuki yun 100% yung pinaka ano niya, yung judging score niya? Di ba hindi naman? Kasi yun sila, mga contestant yan, lahat yan pinagpe-perform yan o pinag-ano yan. Kasi marami na rin ako nakakita ang ganyan sa mga contest na magpe-perform kayo, syempre i-judge kayo, may criteria yun eh, may mga criteria yun. Ngayon, kung sino yung pinakamataas sa judging scoring, yun yung mananalo. Pero hindi porkit nanalo ka perfect score ka na, walang bahid ng yung
yung kanta o yung ibang pine-present nyo doon sa contest na yun. Di ba? Ganun lang yun. Kasi, katulad nito, itong ano na to, sabi ko nga, dati, pang matatalinong comment lang yung shoutout ko, pero, ito na, may nahagip akong isa. Tapos may ganitong comment na siya, offensive na. Hindi naman tayo offensive magsalita. Bakit? Yung iba nang aaway. Pero wala tayong magagawa ron kasi pananaw nila yun eh. Di ba? Hindi naman natin silang mapiplease. Ganun lang yun. Kumbaga, piliin pa rin nating maging mabuti. Ganun. Kahit anong mangyari, piliin pa rin nating maging mabuti. Yun lang naman sa akin. Next natin. Ito, mula kay Cherry Jonesohe JDE3736. Di ko alam kung paano basahin ito. Dikit-dikit kasi. Pablo's lyrics is top-notch. The depth of his message is on high level. The intelligence, intensity, character of his artistry is genius. He used Tagalog or Filipino words that not familiar but presented in poetic way. Thanks sa RV. Yo, tama ka dun. Tama ka dun sa mga sinabi mo. Kung hindi ma-appreciate tong ganito ni Pablo, yung mga ginagawa ni Pablo, sobrang underrated nito. Pero, di ba? Kung hindi siya ma-appreciate, kasi napakagaling niya, lalo magbigay ng maghatid ng mensahe. Si Pablo kasi pag nagbigay ng mensahe sa atin, para siyang nagdo-drawing sa utak natin na ganto yung ganto yung itsura, ganto yung, para siyang may dinodrawing na tapos ikaw na lang, para siyang nagdo-drawing ng abstract. Tapos ikaw na lang bahala mag-interpret, 'di ba? Ikaw na lang bahala kung ano yung nakikita mo doon sa drawing na 'yon. Parang ganun, sobrang ayun yung pagiging artistry ni Pablo na napakagaling, yung ganung para siyang nag-drawing ng abstract sa isip natin, tapos ikaw na bahala diyan. Kung ano 'yan. Tapos marami siyang meaning na pinapakawalan, 'di ba? Yun ang kagandahan doon sa isang salita niya. Meron pa ako ni review yung tambol. Isang linya lang pero ang daming pinakawalang ang daming iniwang mensahe, 'di ba? Ganun siyang style na napaka galing, sobrang galing para sa akin. Okay. Wala na. Ito meron pa pero next video na to, masyado nang mahaba yung natin. Shoutout natin. Ayun. Wag na natin tong patagalin. Pablo Kumunoy, official lyric video. Wala akong nakitang music video nito eh, pero feeling ko lang talaga to. Kasi dapat lalabas yun, di ba? Pakinggan na natin to. Huwag na natin to patagalin. Let's go! Intro pa lang, alam mo na no? Parang bigat-bigat, ang lungkot-lungkot. Lungkot. Sa daming iniisip pa hindi mapaliwanag ang bigat ng aking nadarama. Sa aking paglaban para bang lalo akong unti-unting inilap pababa. Aliin mo isang buong puso kong nangangaba at anumang oras ipuputok na. Ba-ba-ba-ba-ba-ba, kaya pa ba-ba-ba-ba-ba-ba. Pagod na sa paglakad ang aking mga paa, di ko naman alam kung saan papunta. Ako'y nawawala na, gusto ko lang mawala na ng lahat ng ito'y matapos na. Ginawa ko naman ang lahat pero di pa rin sapat. Ako'y hirap ng huminga. Ba-ba-ba-ba-ba, ano ba? Grabe. Ganda ng boss pala ni Pablo, no? Sobrang apaka-angelic voice niya. Tapos grabe yung mensahe na inaano niya, parang alam mo yung pinapakinggan mo lang siya pero parang nakikita mo siya doon sa kanta niya. Parang nakikita mo yung sitwasyon niya nung mga oras na sinusulat niya to. Parang ganun yung nabivisualize ko. Pinapakinggan ko lang siya pero yung dinodrawing niya sa isip ko, yung sitwasyon niya nung habang sinusulat niya to, yung panahon siguro nung nung frustration niya, yung inip niya o yung lungkot niya, yung depression niya, parang ganun. Talagang nararamdaman, sasamahan pa ng gantong boses, 'di ba? Ang ganda ng combination. Anong tawag sa gantong
Sa gantong kanta, indie pop ba to? Indie pop ba tawag dito? Ballad? Ganun? Anong tawag sa gantong ano? Balik natin konti ha. Inila pababa, alim ang isang bomba, puso kong nangangaba, at anumang oras ipuputok na. Babababababa. Ang galing mo, tutang ano. Kaya pa pagod na sa paglakad ang aking mga paa, di ko naman alam kung saan papunta. Ako'y nawawala na, gusto ko lang mawala na ng lahat ng ito'y matapos na. Ay, parang gusto niya nang mawala daw, parang matapos na, pero ginawa ko na. ay no, ginawa, yung ganun, yung parang ano, kulang pa ba? Parang yung conviction ng yung puso, yung pagkabigkas na yun, yung ginawa ko naman ang lahat. Parang ano, ang sakit-sakit niya, parang napuprostrate siya. May frustration ka talagang hindi lang basta sa sulat o sa pandinig, kumbaga yung puso, maririnig mo yung puso. Man ang lahat pero di pa rin sapat, ako hirap na huminga. Ano ba? Di ko maintindihan, tunig sa aking lalamunan. Paano ba maibsan bigat ng aking nararamdaman? Gusto ko nang sumuko, di na kaya ng puso, nagdidilim ng paligid ko. Wala akong magawa, nahulog na sa isang kumunoy itong pakiramdam ng nasa kumuno. Lalo nang lumalala, pilitin kong maglubungo. Di ko nakakita pero lang kung ibig kumunoy. Nawawala na ang liya, patinat ng aking apo. Di ko na alam kung paano ko pa nga itutuloy. Di ko nakakita pero lang kung ibig kumunoy. Sabi niya, hindi pa ako nakakita, pero alam kong ito'y kumunoy. Ako nakaranas ako ng ano, hindi ko alam kung kumunoy yun. Hindi ko kasi alam talaga itsura ng kumunoy. Pero nakaranas ako malubog sa ganun. Hindi ko alam kung kumunoy yan na habang umaano ka, unti-unti kang lumulubog. Bata pa ako noon, siguro mga grade 2 yata ako noon, o grade 1, ganun. Sobrang likod ko dati. Ganyan. Nakatapak ako. Pumasok ako sa isang bakuran. Na lumulubog yung paa ko hanggang tuhod na ako, tapos sumakabang ako, pero lumulubog ako. Pero hindi ko alam na, hindi ko rin sigurado kung kumunoy yun. Kasi, sa totoo lang, hindi mo malalaman kung kumunoy eh. Kasi, sabi niya nga diba, hindi pa siya nakakita pero alam niyang yun ay kumunoy. Pero hindi literal yun Kumbaga, ini-image, ano niya lang yun. Binivisualize niya lang sa isip natin yung kumunoy. Pero ang inaano niya rito, yung parang lumulubog na siya. Yung gano'n, yung parang nadadrown na siya. Parang gano'n na-exhaust na siya. Napoprostrate na siya. Yung gano'n, di ba? Yung naiinip. Marami siyang gano'n yung gano'n yung pinaparating ng ano niya Tapos yung ginawa niya naman daw ang lahat. Yung mga gano'n. Balik tayo sa ano. Balik natin konti. May ano na ba? Meron na bang sinali yung singing contest yung kanta na to? O kanta ni Pablo? Na hindi ko pa kasi napapakinggan yung ibang kanta ni Pablo na pakanta Pero ito para sa akin parang ang sarap niya, ang ganda niya pakinggan sa contest kasi yung hindi naman siya ganun pang-belter o pang-biritan pero yung puso nandun Yung lalo kung technical yung kakanta. Napakaganda nito pag kinanta nito sa singing contest Yung puso, grabe yung puso, mararamdaman mo. Ito, ano na to, audio na to hindi to live pero ramdam na ramdam mo yung puso. Yung puso ng sumulat, yung puso ng kumanta. Gusto ko nang sumuko, di na kaya ng puso, nagdidilim ng paligid ko. Parang depression na siya. Wala akong magawa, nahulog na sa isang kumunoy itong pakiramdam ng nasa kumuno. Lalo nang lumalala, pilitin kong maglubungo. Hindi pa siguro ako nakakita pero lang kung ibig kumunoy. Nawawala na ang liya, patinat ng aking apo. Nawawala
nawawala na ang liyab at init ng. Parang inulit niya yung dun sa determinado, 'di ba? Meron doon yung alab ko hindi ng isang katulad ng isang palito. Dito naman na yung alab niya nawawala na. Hindi niya alam kung nawawala na ang alab ng aking apoy. Parang ganun din, nawawala na yung pagiging determinado niya kasi nga ano siya eh. Parang di-discourage na siya. Ganun. Nakakita pero lang kung hindi kumunoy, kumunoy, kumunoy. Wala na ang liyab at init ng aking apoy. Hindi na alam kung paano. Ganda ng chorus niya. Kung pa nga itutuloy. Nakakita pero lang kung hindi kumunoy, kumunoy, kumunoy. Tsaka isa pa, 'di ba? Sabi niya yung paglangoy daw, yung parang daw siyang lalong lumulubog. Lalo siyang lumulubog kahit pagpatuloy niya yung paglangoy, yung paglubog sa kumunoy. Kasi chismis dati ng mga matatanda, yung ganon. Sabi daw, ayaw ko lang kung totoo, ang kumunoy daw, pag nalubog ka daw sa kumunoy, pag lalo ka raw nataranta, o lalo ka raw magpumiglas, o lalo ka raw maratel, hindi ka daw masasalba nun eh, sa kumunoy. Kasi lalo ka lang daw malulubog. Yun ang sabi nila. Based naman sa experience ko, ako naman, habang humahakbang ako nun, talagang lumulubog talaga ako. Kaya wala na ako nagawa nung kundi umiyak na ako ng umiyak. Buti may mga taong nakakita sa akin na hinila ako doon. Pero hindi naman hindi naman umabot sa hanggang tuhod lang yung paglubog ko. Yun, ayun lang yun naman yung ko. Tapos, yun, ano pa rin yun? Image, nyo pa rin yun? Metaphor nyo pa rin yun na yung sa kumunoy. Ginamit niya lang yung kumunoy, yung paglangoy, pero yun, pasok pa rin yun sa meaning, in-depth meaning niya. Wala na ang liyapati, pero lang hindi kumunoy, kumunoy, kumunoy. Wala na ang liyapati at Ano ba yun? Wala akong magawa na hulog na sa isang kumunoy, kung pakiramdam ng nasa kumunoy. Lalo mang lumalala, pilitin ko mang lumangoy. Yung metaphor niya doon, yung parang ganun nga, yung pilit niya mang pumiglas o pilit niya mang lumangoy, talagang ilulubog ka pa rin. Ayon nga doon sa matatanda, yung pag oras daw na maratel ka o lalo kang pumiglas, lalo ka lang daw malulubog. Hindi raw makakatulong yun. Ito naman, parang ang niya rito, ang pinopoint niya rito kahit ipaglaban niya lang para daw lalo lang daw lumalala, na parang lalo lang daw nawawala yung parang hindi siya walang acceptance, hindi natatanggap ng iba yung ginagawa niya, parang ganun. Walang validation, parang ganun yung pagkakaano sa akin, na yung para siyang nanghihingi siya ng, ewan ko kung nanghihingi siya ng validation na pero parang hindi siya para siyang yung ginagawa niya parang wala lang, parang hindi, not enough para magkaroon siya ng validation sa mga ginagawa niya. Parang ganun yung sa akin. Nakakita pero lang kung hindi kumunoy, kumunoy, kumunoy. Wala na ang Sobrang catchy. Ang galing gumawa ng chorus. Ang galing gumawa ni Pablo. yapatinit ng aking apo. Hindi ko na alam kung paano ko pa nga itutuloy. Nakakita pero lang kung hindi kumunoy, kumunoy, kumunoy. Di na bago sa'kin ang pakiramdam ng nasa baba. Mabigat ang dala dahil ang puso'y bato na. At habang buhay kong papasanin kahit gaano ba kalalim, puntong hininga patuloy kong ibubuga-buga-buga. Sige, subok kong ubra kahit may boses pa na magsabing lakakwenta. Alam kong may pag-asa, liwanag may wala pa. Paulit-ulit man ang pasakit, akong gagawa ng himala. Patuloy ako lalangoy sa Parang nag-iba yung niya rito, Iba yung delivery niya rito, parang parang medyo alter ego ulit. Parang may alter ego ulit. Kasi dun sa first verse, 'di ba, parang na siya dun. Para siyang depressed na siya din, parang na siya, lubog na siya dun, parang yung gulong-gulo na siya, yung parang hindi niya na alam yung gagawin. Tapos dito, itong second verse, may hope na Parang fighter na yung nandito kahit
parang sanay na raw siya sa ganun, di ba? Kumbaga wala na siyang paki doon, kumbaga fighter na siya kasi dito yung kung kanina walang hope kang ano sa kanya, wala kang hope na mababanaag doon. Na pinapakita yung binivisualize doon parang walang hope. Dito meron na. Sa delivery niya pa lang iba na yung delivery niya, parang ano na siya, mas fighter na siya. Ano to yung pangalawang katauhan niya kaya ulit to. Tapos may hope na, may encourage na, may courage na. Parang na-encourage na siya, ganun. Agad ko ng luho, ganon lang. Ano bang inaakala nyo? Kahit na yurak-yurakan pang pangalan ko, di na mababasag aking pag... No, diba? Kahit yurak-yurakan din na, parang manhit na siya. Puso ko'y bato na, diba? Sabi niya rin kanina. Katao, matagal ko na rin iniisip to. Sabihin nyo nga sa'kin kung anong mali ang ginawa ko. Sawang-sawa na to, kayo ng panalo. Lubayan nyo na. O, diba? Parang wala na siyang, ayoko na ng argumento ba? Pahala na kayo. Ba ganun. Ako, lubayan nyo na ako. Di ko maintindihan, tinig sa aking lalamunan. Paano nga ba maibsan? Bigat ng aking nararamdaman. Gusto ko na sumuko, hindi na kaya ng puso. Nagdidilim ng paligid ko, wala akong magawa, nahulog na sa isang kumuno. Itong pakiramdam na nasa kumuno. Lalo lang yun alala, pilitin ko mang lumangoy. Di ba ako nakakita pero alam kong ito kumunoy. Kumunoy, kumunoy. Nawawala na ang... Parang may pop pa rin di ba? May pop siya. Di man balad, di naman ganito yung balad. Comment nyo kung anong tawag sa gantong tunog. Yabatinit ng aking apoy. Di ko na alam kung paano ko pa nga itutuloy. Di ba ko nakakita pero alam kong ito kumunoy. Kumunoy, kumunoy. Kinakailangan ko ng tulong mo. Pasensya na't nakalimutan ko na lagi lang kayong nariyan sa aking tabi. Pamilya, kaibigan na nagmamahal, nagsisilbing ilaw sa tuwing magulo kong mundo'y nagdidilim. Salamat o aking ama, ako'y makakaahon rin. Diba? Dito nagkaroon ng hope Nagkaroon na siya ng hope na naalala niya na may pamilya, kaibigan, tigit sa lahat yung Diyos. Diba? Na hindi natutulog ang Diyos, parang ganon. Diyan ang Diyos para sa atin. Diba? Galing. Yan ang mawawala ang kumuno. Kita ng liwanag, magpatuloy lang sa paglango. Di nakakita at alam kong ito kumunoy. Ay no, kita na ang liwanag, kaya tuloy lang sa paglango. Kumunoy, muling magliliyab ang init ng aking. Yan, inulit niya ulit, muling magliliyab at init na. Di ko man alam dala ng bukas ang sagot ko, hoy. Lakong pake kung ito kumunoy. Kumunoy. Nagkaroon na siya ng hope dito sa bandang huli rito. Sa alon pa rin ba to? Alam ko sa alon pa rin to no? Alon album pa rin to no? Kumunoy. Parang paano ba pagkakasunod-sunod dito kasi parang papuntang liwanag na siya Parang ano na siya? Paaliwalasan ng paaliwalas yung yung tingnan natin Search nga natin yung alon. Search natin yung alon album. Ito. La Luna, okay. Presyon. Wala. 5 kailan. Kumunoy. Pang 5 yung kumunoy. Hindi ko pa napapakinggan tong wala tsaka The Boy Who Cried Wolf. La Luna, presyon. Una pa lang La Luna bago presyon. Tama. Pwede yung pagkakasunod niya. Ibig sabihin, tama tayo. Nauna lang yung presyon, tas La Luna, diba? Ayun, kaso umakbang na naman tayo ng kumunoy. Kailan? Oswe Radkids. Ay, Radkids. Drowning in the water. Breath. Siguro paluwag na to ng paluwag no kasi dito may breath na yung outro. Parang nakahinga na. Parang ganun.
Ito pala yung Alon. The Boy Who Cried Wolf. Ito pinapaano rin itong The Boy Who Cried Wolf na to eh. Alon. Alon. Hindi ba to parang alone? Tapos wolf yung ano, wolf yung poster. Parang alone, no? Tapos wolf, lone wolf. 'Di ba? 'Di ba ang lone wolf ano 'yun? Ano ba ibig sabihin ng lone wolf? Para siyang independent o naging isa, 'di ba? Ganon, parang ganon siya yung ano siya. Walang kasama. Parang ganon 'yun, 'di ba? Alone, parang ganon, no? Alone, tas lone, tas wolf. 'Di ba sa may nagsabi ka sa akin na lone yung wolf, ano daw niya 'yon? Ayun daw yung parang kung magiging ano siya, wolf siya. A lone wolf, no? Okay. Galing ha. Alon. Tas yung isa laon. Ano yung laon? Laon. Laon, maglaon. Maglaon later 'yun, 'di ba? Nang maglaon, laon. Parang later. Siguro nga pagtapos kasi ng alon, later yung sumunod, laon, later. Yun, di ko pa napapakinggan. Meron ako napakinggan isa, yung nireview natin kahapon yung ano, yung tambol. Medyo masaya na nga yun. Siguro yun nga, ito yung buwelo ng laon, yung breath. Pero hindi ko pa napapakinggan to eh. Okay. Galing alon. Alone. Ultimo title naka ano, no? Naka double meaning. Alon, di ba? Nalunod sa alon kasi nga puro ano to, di ba? Puro lubog, puro ano nakalagay, may drowning in the water, may kumunoy, tapos may presyon. Lalo na yung parang lubog na lubog, no? Alon. Galing Ewan ko lang kung pasok yun yung naisip kong alone. Alon, di ba? Ang galing din. Kung totoo man, galing, sobrang galing. Napakagaling. Tas lone wolf. Pakinggan natin to sunod tong The Boy Who Cried Wolf na to. Pakinggan natin susunod dyan. The Boy Who Cried Wolf. Parang ano pa rin no? Parang malungkot pa rin to Balik tayo ron. Salamat o aking ama. Patuloy ang paglaban sa aking isipan, napupuno na ng kadiliman. Pero bandang uli dito, may ano na siya may courage na siya Kumbaga may hope na siyang nakakita Kaya laban lang, tuloy lang sa paglangoy, 'di ba? May ano na siya, mayroon na siyang courage na nakita na, kumbaga may nakakita na siyang liwanag. Dun sa first verse medyo ano siya dun. Pero ang galing ng first verse na 'yun. Para sa akin yung pinaka-favorite kong part dito sa kanta na 'to, yung first verse kasi ang sarap niya sa tenga, men. Sino ba mas magaling kumanta sa kanilang dalawa ni Stel? Si Stel kasi naririnig ko bumibiri talaga yun Pero mas trip ko talaga si Pablo. Napaka-talented ni Pablo. Ang galing mag-rap. As in magaling mag-rap. Tapos ang galing kumanta. Galing magsulat. Sa'yo na lahat, Pablo. Ano na lang kulang sa'yo? May shota ba to si Pablo? May girlfriend ba si Pablo? Kasi kung meron, na laglag pa ante rito kay Pablo. Napaka-talented nito ni Pablo. Tsaka hindi rin sa hindi rin naman ano yung itsura ni Pablo. 'Di ba? And Pablo, 'di ba? Itsura din, may lalaban din talaga. May shota ba si Pablo? Comment niyo kung may shota si Pablo tsaka anong pangalan, search natin. Tayo na, pero hindi. May shota si Pablo, tangan laglag pa ante dito kay Pablo. Palag-palag to, men. Galing ni Pablo, men. Lalo kung humahanga kay Pablo. Pag singing contest, no? Pwede pang singing contest yun yung kanta na to. Lalo yung first verse.
Kasi ramdam na ramdam mo talaga yung puso ron. Gustong gusto ko dun yung parang kumakanta siya tapos inaano niya yung puso. Parang binibigay niya yung yung sitwasyon niya sa atin. Parang nilalagay niya tayo dun sa sitwasyon niya na yun na nakikita natin. Ako, ewan ko sa inyo, ako ganun nakikita ko ganun yung habang pinapakinggan ko yung kanta niya, nakikita ko yung sitwasyon niya. Parang nandun ako sa sitwasyon niya, nararamdaman ko, parang binivisualize dun sa paningin ko. I-imagine ko na para siyang yung frustration niya, yung niya, yung inip niya, yung ganun, yung depression niya, nakikita ko yung parang yung mukmok niya, nakikita ko. Ganun yung nakikita ko sa Tapos yung second verse medyo nagkakaroon na siya ng hope dun kasi parang tumayo na siya, parang bumangon na siya na di pwedeng ganito, ganyan. Kailangan tayo. Kailangan tuloy lang laban. Parang ganun, laban tayo. Parang umiyak lang tas laban ulit. Parang ganun yung itsura nung second verse niya. Tapos kaya siguro naging ganun yung itsura ng second verse niya kasi inano niya doon yung naalala niya na yung mga pamilya niya, kaibigan niya, tapos yung Diyos lalo yung pinaka-importante. Diyos ang pinaka-importante, kailangan ang Diyos nasa puso't isip mo. Ang Diyos. Hindi ka dadalhin sa kapahamakan as long na nasa puso't isipan mo ang Diyos. Naniniwala ako doon. Ako hindi ako nagsisimba. Hindi ako pala simba pero naniniwala ako sa Diyos. Oo, totoo yan men. Hindi ako nagsisimba. Huling simba ko yata last mahal na araw pa. Na ngayon, mag-iisang taon na akong walang simba. Tapos nung muling simba ko na yun, para pa akong masusunog doon sa simbahan. Feeling ko hindi ko deserve pumasok sa simbahan na yun. Pero para sa akin, ang Diyos, maniwala ka sa Diyos. Men, maniwala ka sa Diyos. Totoo yun. Naniniwala ako sa Diyos. Hindi ako pala simba pero naniniwala ako sa Diyos. Talagang yung Diyos, sa puso't isip ko ang Diyos. Although hindi yun nakikita sa akin, pero Diyos ang number 1 talaga. Praise the Lord. Ayun. Tsaka yung galing, no? Parang inano niya na, may pamilya kami, parang ganun. Last, bandang uli encouragement yung inaano ng kanta na to. Pinoportray niya sa mga listeners din. Ang dami niyang nagkukwento siya pero at the same time, nagpipreach siya, nagkinukwento niya. Nag-i-encourage siya na kahit anong pagdaanan mo, lagi mong isipin, may pamilya ka, may kaibigan ka, may Diyos na laging nandyan para sa'yo. Kumbaga ayun yung magiging mo. Diba, ang galing. Sobrang galing ng kanta na to. Siguro ako, di ko pa napapakinggan yung ibang ng alon, pero favorite ko to. Sa mga napakinggan ko sa alon, yung Presyon, La Luna, itong Kumunoy, favorite ko to. Ito yung nangunguna sa list ko ng alon album. Yun. Ano pa? Wala na. Angelic Voice, grabe, napakagaling. Galing ni Pablo. Sobrang talented ni Pablo. Mixing, napakaganda rin ng mixing. Talagang ma-appreciate mo. Ma-appreciate mo yung mix. Talagang ma-appreciate mo yung vocals ni Pablo na talagang napapaabot niya sa akin, sa listeners niya na yung gusto niyang iparating. Ano pa? Lyric video, yun. Lyric video yung pinuportray ng lyric video. Napakalungkot. Intro pa lang, alam mo na, lungkot. Grabe, grabe. Cinematic, grabe mag-isip si Pablo. Grabe cinematic yan. Ano pa? Lyric video. Yun, wala na. So yun, no, kung nagustuhan nyo yung mga ganito classic review, alam nyo na yung gagawin nyo. Comment nyo. I-comment nyo kung ano yung gusto nyo ipa-review. Syempre dapat ready rin kayo sa mga magiging kritisismo nun, diba? Kasi, diba, pag nagpa-criticize ka, dapat ready ka rin, open-minded ka. Syempre share nyo yung share nyo yung mga video natin. Subscribe. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong review, mag-subscribe kayo. Pero kung hindi, okay lang. Pwede kayo sa ibang reactors mag-subscribe, pero wala namang no hurt feeling. Wala akong dun, walang kaso sa akin, walang kaso sa atin. Yun, mag-follow din kayo sa page ko. Kung nagustuhan niyo yung mga ganitong klaseng review o gusto niyo pang maging update sa akin, nandun sa page ko lahat.
Yun lang. Maraming salamat. Peace.